Isa po ang charter change sa listahan namin ng top 10 stores to watch out for in 2009. Yan din ang topic sa first episode ng Rubbing It In this year. Let's hear what veteran political columnist Conrad De Quiros has to say about Chacha. Marami nang mumungkahi ngayon sa Kongreso na sa halip na CONAS, CONCON na lang ang gawin natin. Sa isang banda, ang bisa nito ay may iwasan natin yung bantang gamitin yung Chacha sa pagpapatagal dun sa mga nakaupo sa pwesto. Sa kabilang banda naman, ang tanong ko pa rin bakit? Bakit kailangan natin palitan yung konstitusyon sa pamamagitan man ng CONAS o CONCON? Para dun sa hindi pa pinanganganak noon, o kaya hindi alam ito, nagkaroon tayo ng CONCON noong 1971. Hiniling ito ng mga aktivista noon para palitan yung 1935 Constitution na sabi nila ay isang kolonyal na dokumento. Pinakulong ni Marcos yung 11 delegado na kontra sa kanya. At yung mga natira, inassemble niya uli at gumawa ito noong 1973 Constitution. Ginawa si Marcos na lubos na makapangyarihan ng Constitution na ito. Tinanggal ng 1987 Constitution yung mga onerous provisions ng Martial Law Constitution. Lalong-lalo na yung nagbibigay ng lubos na kapangyarihan sa presidente. Ngayon gusto na naman natin palitan yung konstitusyon. Ang tanong ko, sa dinami-dami ng konstitusyon natin, nagbago ba buhay natin? Ang sagot, hindi. Bumalik lang tayo sa panahon ng martial law, na may mga sinasalvage, may mga nawawala, may mga naghihinagpis. Bumalik lang tayo sa panahon bago mag-martial law, na meron na namang nagtatangkang manatili sa pwesto. Kaya tanong ko ulit, bakit? Bakit kailangan natin palitan yung konstitusyon sa pamagitan man ng CONAS o CONCON? Hindi ba mas madali na sundan na lang natin kung ano man yung nandiyan dyan? Ito po si Conrad De Quiros, Rubbing It In. And back to our countdown, story number 3, ang crash landing ng isang US Airways jet sa Hudson River sa New York kanina. Base sa inisyal na investigasyon, the Airbus A320 hit a flock of migratory birds after taking off from New York's LaGuardia Airport. At dahil dito, nagluko ang makina ng eroplano at biglang kinailangan na maglanding. Imbis na bumagsak sa mataong lugar sa downtown New York, sinikap ng piloto na si Chesley Sullenberger na ilanding ito sa Hudson River. Ligtas naman ang lahat ng 155 na pasahero at crew ng eroplano, pati na ang isang sanggol. New York City Mayor Michael Bloomberg lauded the pilot for the safe landing. Sabi ng mga rescuers, sakaling hindi agad nasagip ang mga pasahero, posibleng namatay din daw ang mga ito dahil sa sobrang lamig ng tubig sa Hudson. Number 2, hindi raw pwedeng pilitin na magpa-drug test sa mga high school students kung ayaw nila. Sabi ng Commission on Human Rights, may karapatan ng mga bata na tanggihan ang mandatory drug testing kahit pa may waiver o consent ng kanilang mga magulang. Sa isinusulong kasing guidelines para sa drug testing, maaaring patawan ng disciplinary action ng eskwelahan ang mga estudyanteng tatangging magpa-drug test. Pero nilinaw ng DOA sa iba pang ahensyang kasama sa proyekto na hindi nila paparusahan ang mga magpopositibo sa drugs, kundi isa sa ilalim lamang sa counseling. 85,000 high school students sa buong bansa ang kasama sa first batch ng mga ipapa-drug test. And before we give you our top story, recap muna tayo. At number 10, outgoing U.S. President George W. Bush delivers his final speech from the White House and admits he could have done some things differently. At number 9, Justice Diosdado Peralta takes his oath as new Supreme Court Justice and Chief Justice Puno kukonsultahin daw ang mga apo kung dapat siyang pumasok sa politika. At number 8, Bank of America receives a $20 billion bailout package from the U.S. government. Number 7, bilang ng street crimes bumaba ng 6% noong nakaraang taon pero mga kaso ng rape tumaas. Sa number 6, mga politiko, todo papogi sa tondo, ilang araw bago ang pista doon. Number 5, oil prices kailangan pa raw ibaba ng hanggang 8 piso, sabi ng NEDA. Presyo ng LPG tataas ng 2 piso kada kilo.
Number 4, kakulangan ng impormasyon tungkol sa generics medicine, inireklamo ng ilang pasyente. Number 3, a U.S. Airways jet crash lands into the Hudson River. All passengers and crew survive. And number 2, mga high school students, hindi raw pwedeng piliting magpa-drug test kung ayaw, sabi ng Commission on Human Rights. Isang dating empleyado ng Sulu Provincial Jail ang hinihinalang sangkot sa pagdukot sa 3 Red Cross volunteers sa Patikol, Sulu kahapon. And that's our story number 1. Sabi ni PNP spokesman Nicanor Bartolome, tinitingnan ngayon ng PNP kung may kinalaman ba sa krimen ang dating jail warden na si Raden Abu. Natanggal daw sa trabaho si Abu dahil sa indiscriminate firing, pero nakita raw ito sa lugar ng pinangyarihan ng kidnapping. Kwento pa ng mga witness, minor de edad ang ilan sa mga dumukot sa mga biktima na sina Eugenio Vagni, Andreas Notter at Mary Jean Lacaba. Ang grupo ni Al-Badr Parad na sub-leader umano ng Abu Sayyaf ang pinaniniwala ang nasa likod ng pagdukot. Mahigpit na binabantayan ngayon ng militar ang mga bayan ng Patikul, Talipao at Indanan sa paniwalang hindi pa nakakalayo ang mga kidnapper. Hanggang ngayon, wala pa namang hinihinging ransom ang mga kumidnap sa 3 Red Cross volunteer. And before we go, we have another new segment tonight, and we call it our playlist, where we talk about mostly music and movies. Tonight, we'll give you a few good reasons to storm movie houses this year. So never mind the economic storm and spare a few hundred pesos for more comic book heroes, more sequels, and more vampires. Here's our playlist. Feeling my stash, feeling my flow. Hugh Jackman is back as Wolverine in the X-Men Origins. You're alive. Sa May din ang scheduled release ng Star Trek prequel at nang walang kamatayang Terminator, pero ngayon wala na sa eksena si Arnold Schwarzenegger. Also expect Tom Hanks to stir up another controversy as he top bills another Dan Brown bestseller in the big screen version of Angels and Demons. And gentlemen, brace yourselves for more of Megan Fox. Hahabol din sa summer lineup ang Transformers Revenge of the Fallen. After being bumped off last year, boy wizard Harry Potter will hit the big screen in July for its 6th installment, The Half-Blood Prince. And in August, it will be all about G.I. Joe. G.I. Joe Rise of Cobra is a live-action adaptation of the popular 80s cartoons set 10 years into the future. Get ready for more blood-sucking in November. Your Twilight heroes are back for more teen romance in New Moon. Also in November, another Marvel character will debut pagkatapos ng Iron Man, The Wolfman naman with Benicio del Toro. Pwede ba namang mawala ang animation? Andiyan ang makulit na Ice Age gang together again for the 3rd time. Meron ding 2009 offering ang Pixar, ang balloonatic fantasy na Up. And he won't even have to leave his house. Alvin and the Chipmunks will have a squeakquel, and the classic Toy Story will have its theatrical release in 3D version. Feeling my flow. Feeling my stash, feeling my flow. Feeling my flow. Feeling my stash, feeling my flow. So many movies, so little time. Oh, Sherry, yes. alam mo na kung saan ako mahanap pag Oo nga. sinihan. Ko, alam ko Hindi na sa yung mga DVD. animation na mapapanood ko lagi nito. And there you have it, the top 10 stories of the day, mga balitang pinag-uusapan at dapat pag-usapan. I'm Amlyn Veloso. And I'm Jovi Francisco. And I'm Sherry Mercado. Good night, relax, and chill.